Balak namang hukayin ng mga otoridad ang umano'y mass grave sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Diyan hinihinalang inilibing ang mga dayuhang tinorture umano at pinatay. Yan ang pampagising na balita ni Camille Samonte. Sa ni-raid na ekta-ektaryang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, may ilang bahagi raw ng compound na ginawang libingan ng mga dayuhan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, may mga testigo raw na lumapit sa kanila at nagsabing may mga nilibing na bangkay ng foreigners na pinatay sa loob mismo ng ni-raid na Pogo Hub. Humihingi na ng search warrant sa korte ang PAOK para maghukay sa sinasabing burial sites. Nagkikipag-ugnayan na rin daw sila sa mga embahada ng China at Vietnam para alamin kung may mga ulat sila ng missing persons. Sa listahang ito, ibabangga ang mga madidiskubring bangkay sa Porac Pogo Hub. We will be applying for a court order para ma-exhume yung mga bodies kung meron man doon sa mga tinuro nilang sites. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nanggaling mismo sa mga biktimang nailigtas sa Lucky South 99 na may ilan sa kasamahan nila ang pinatay. Kaya malaki raw ang posibilidad na mayroong ngang inilibing sa loob ng naturang Pogo Hub. Nakita naman natin yung torture na nangyari doon sa pictures. And hallmark yan ng mga Pogo Hubs na nagto-torture. So possible na merong namatay doon. Pag tapatay ka, babaong ka nilang nila, tapon yung passport, wala na. Missing ka na kaagad. Naghain na raw ng reklamo sa Department of Justice ang ilang biktima ng torture laban sa dalawang Chinese managers ng Lucky South 99. Ngayong araw, inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng kasong qualified human trafficking at kidnapping for ransom laban sa dalawang managers ng Porac Pogo Hub na sina Shinren Go at Jiang Shiguang. Ang mga nagreklamo raw ay dalawang Chinese na nakaranas ng torture at nasagip ng irid ang Lucky South 99. Ang isa sa complainants, nakaposas pa ang kamay sa bed frame nang tumakas palabas ng Pogo Hub noon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PAOK ang mga akusado. Kailangan muna nilang tapusin ang paglilitis at sintensya sa kanila kung ma-convict sa kaso bago harapin ang nakaambang deportation case laban sa kanila. Lumipat dito, nagkaroon ng lagim. Kaya nga, iyan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills sa kanya itong criminal itong criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Remember, wala pa tayo sa investigation ng mass grave sa Pampanga. Ayun na i-undertake pa natin. Dahil sa Pogo ban, pinangangambahan ngayon ng mga otoridad na posibleng lumipat lang sa e-gaming operations ang mga Pogo. Tinalakay yan sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay ng panukalang anti-online gambling. Ayon sa National Bureau of Investigation, hindi kasi nalalayo ang setup ng Pogo sa e-gaming. Ang pagkakaiba lang daw ay mga Pilipino ang empleyado ng e-gaming at ang mga taya galing din dito sa bansa. Parehas naman po ang setup niyan. The only thing na nagde-develop po ay dahil po ngayon meron na po tayong mga digital banking platforms which make it easier for money transfers. So it is also possible for this kind of operations, itong mga Pogo operators natin, to shift into domestic e-gaming. Kaya giit ni Gatchalian, dapat pang pagtibayin ang regulasyon sa e-gaming. May mga regulatory weaknesses dito sa e-gaming. Dahil mawawala ang kita ng PAGCOR at ng BIR, yung e-gaming naman lumalaki siya. At nakita ko in the last 3 years, ang laki ng linaki niya, almost more than 100%. So, in other words, napalitan ng e-gaming yung kita ng Pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.